Hello mga kadunatics! Nako, eto na! Japan at Korea ang posibleng mag-host kay Tatay Digong should the interim release be granted. Nako naman! At dito, isiniwalat din ni Atty. Harry Roque na si Tatay Digong na lang ang bumubuhay ngayon sa ICC. Nako naman! Paano nangyari? Wala na daw kasi silang ibang nililitis mga kadunatics. Si Tatay Digong na lang. Kaya may sahod pa sila dahil kay Tatay Digong. Kaya pala atat na atat sila na kunin talaga si Tatay Digong. Eto mga kadunatics, panoorin natin yung video. Isinasalba raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kabuhayan ng mga taga-International Criminal Court o ICC. Dalawang bansa naman ang posible umanong kumupkop sa dating presidente. Ibinunyag ni former Duterte spokesman Harry Roque na nakasalalay ngayon ang kabuhayan ng mga taga-ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na po talagang ibang kasong linilitis itong ICC kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung sweldo ng mga huwes, ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay po pwedeng malagay sa abirya dahil kung wala ng kasong linilitis. Sa December 9, 2024 report ng Courthouse News Service, napag-alaman na bumaba ang budget na natanggap ng ICC taong 2024. Pinuna rin ng Assembly of State Parties na siyang oversight body ng ICC ang International Criminal Court dahil walang nangyaring trial sa investigasyong inilunsad nila sa 12 mga bansa. Matindi rin ang Trump sanctions ng US government laban sa ICC. Frozen ang assets ng mga matataas na opisyal nito, ban sa pagpunta sa US at bawal din ang pagtanggap ng donasyon kasama ng iba pang mga mabibigat na parusa. Kaya ani Roque, sinasalba ngayon ni FPRD ang hanap buhay ng lahat ng sinasahuran ng ICC dahil ito lang ang kaso na posibleng humantong sa trial. Bakit pa magko-contribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura ang operasyon ng hukuman. Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. Para tuloy-tuloy ang sahod ng mga kawani, tingin ng international law expert na posibleng aprobahan ng ICC ang request ng provisional release ni Duterte at ibasura naman ang naunang motion to dismiss nito. Samantala, dalawang bansa sa Asia ang nakikita ni Roque na maaaring puntahan ni Duterte oras sa pagbigyan ng hiling na pansamantalang kalayaan. At ang mga pinaka-prominent members ng ICC ay yung bansang Japan at saka ang bansang South Korea. Kasi ang both Japan at South Korea nagkaroon na ng presidente ng International Criminal Court. Posible rin daw sa Australia dahil malapit ito sa Asia. Malaki rin ang posibilidad sa the Netherlands at malagay sa house arrest ang former chief executive. Kung mangyari ito, limitado lamang sa close family contacts at legal team ang dating Pangulo. Nilino naman ni Roque na tanging si VP Sara Duterte at legal team ni FPRD ang may alam kung saang ICC member state posibleng tumuloy ang dating punong ehekutibo. Para sa akin mga kadunatics, mas maganda siguro kung Japan. Kasi yung Japan, alam naman natin kung mag-host yan sila, di ba? Iba talaga. Iba yung kalidad dyan. Kaya for me, Japan talaga. Maganda yung relationship natin sa Japan, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, ilang beses siya binisita ng Prime Minister. At saka halos lahat ng mga build project ni Tatay Digong noon, mga kadunatics, ay kapartner yung JICA, Japan Incorporation, di ba? Kaya mas mabuti siguro ang Japan. Aside sa maganda yung place, grabe yung respeto ng tao dyan. Sa Korea, no, not so mga kadunatics. So, what do you think? Anong bansa mga kadunatics ang gusto nyo? Australia? Netherlands? No. Japan, Korea? Comment down below mga kadunatics. At eto, bagong balita, kakapasok lang talaga mga kadunatics. Philippine National Police, may bagong fitness coach na sila. Wow! Kasi natatandaan nyo ba yung sinabi ni Torre alias Diwata na bawal na ang malalaking tiyan sa PNP? Nako naman. Kaya nag-hired sila ng isang fitness coach. At alam nyo ba kung sino? Eto mga kadunatics, panoorin na lang natin. Matatawa. You're joined by fitness vlogger Rendon Labrador. Welcome to the program. Welcome back to One News. Good morning po sa inyo lahat. Okay, Rendon, una-una, paano ba napunta rito na ikaw ay fitness coach na ng PNP? Sinong lumapit? Yung kalog, yung utak mga kadunatics, yun pa talaga yung kinuha. See, I told you. Wala talaga, may sira talaga yung PNP ngayon. Ito especially itong si Diwata mga kadunatics. Wala sa katinuan. Biruin mo. Ang daming issue niyang si Rendon na yan. Ang daming coach sa Pilipinas mga kadunatics. Bakit siya kinuha? Di ba? Natatandaan nyo na hate nila yung Bisaya daw.
yung Mindanao noon. Ano kaya ang balak ni Diwata mga kadonatics ni Torre? Bakit siya kinuha? Nako naman, Ay! Kailan kang kinausap? Actually, last 2 days ago lang, nag-consult sa akin yung PKG, yung parang sila yung nagpapasimula ng mga programa sa fitness. Kasi nagtataka sila, bakit daw hanggang ngayon parang hindi effective yung ginagawa nila. Although may ini-impose silang oras para makapag-training lahat, hindi daw effective. Tapos tinanong nila ako, ano yung mas mabilis at ano yung mas magandang gawin na kaya nung lahat. Kasi ang ginagawa pala nila, yung sayaw, dance fitness, tapos yung parang Taibo, Zumba. Parang puro sayaw. Ano yung PKG? PKG. Alam niyo noon, di ba, nakasuhan to kasi nag-vlog mga kadonatics sa loob ng presinto. May issue din to sa Palawan. Pero ito yung kinuha nila. Ganito ngayong administration mga kadonatics, lahat na may issue, you have a position for me pag hindi ka matino. Parang ganun yung nangyayari ngayon no? Ay nako. Sila yung Police, Community Affairs and Development, parang mga ganon. Okay. So, this video that we're seeing now, yesterday, you posted several videos na tumatakbo kayo. Ito na ba yung simula ng 93-day fitness program? Actually, nag-launch kami kahapon. Nako, ang grabe talaga yung tiyan, Police pa yan? Paano yung makakahabol ng kriminal? Nako, paano kung siya talaga on duty siya mga kadonatics at doon, caught in the act, may kriminal? Nako naman. At Rendon Labrador mga kadonatics, 100% ganyan yan sa akin. Nako, bakit siya kinuha? Magiging joke talaga yung PNP ngayon mga kadonatics. Bakit? Iba-vlog lahat to ni Rendon. Ay, nako naman. Tapos tinignan nila yung program, parang para ma-feel nila yung workout kung magugustuhan nila. So lahat naman nag-enjoy. Tapos ang task namin ngayon, pag-usapan namin kung ano schedule. Kasi ang question ko sa kanila, hindi naman lahat matataba. So ang sabi ko, hindi natin pwede pagsabay-sabayin at pagsamasamahin yung magkaiba yung fitness goals. Kasi yung iba hindi kayang mag-push up, yung iba hindi kayang tumakbo. So nag-suggest ako na dapat iba-iba. So mas tutok dapat doon sa mas malalaking pulis. Okay, lahat ba ng pulis? Don't get me wrong, I like this program mga kadonatics kasi sino naman may gustong pulis na ganyan kalaki yung tiyan mga kadonatics, di ba? Pulpul yan, walang magagawa na yan mga kadonatics except sa pangungutong or ewan ko ba, siga-sigaan, power tripping or ano pa, di ba? Dapat talaga yung pulis na parang mga mayors talaga mga kadonatics, astig yung dating. Ganyan yung dapat yung mga pulis natin. Pero ang mali lang dito, si Rendon yung kinuha. Bakit? Please ay dadaan dito sa 93-day fitness program mo? O select lamang? Feeling ko mas maganda kung lahat. Mas maganda kung lahat, oo. Pero mas ipa-priority natin yung talagang malalaki. Oo. Ayun. Talagang malalaki. Hindi ba parang fat shaming naman yun? Hindi naman. Pag pinagsama-sama mo yung malalaki yung tiyan. Oo. Hindi, yun ang gagawin natin ng solusyon. Kaya tayo nandito. Dapat ibulgar lang talaga yung mga malalaking tiyan mga kadonatics kasi they don't deserve to their position right now mga kadonatics. Can you imagine mga kadonatics having this big tummy while pursuing the criminal? What the heck? Dito ngayon, para mapakita sa taong bayan yung resulta. Okay, bakit 93 days? Parang napaka-unique no number, usually 90, 60, 93 talaga yung pinili. Actually, 90 days dapat yun. Oo. Tapos nag-request ang PNP na gawing 93 kasi yun pala yung batch number ni PNP Chief General Torre. Patay. Batch 93. Lahat talaga kay Torre dito mga Ay, nako. Oo. Okay. Grabe. Anong program ang nirecommend mo dito sa 93 days? Yung Torre Zumba pala. kasi at Taibo na usually ginagawa nila, parang nakakalambot daw ng imahe ng kapulisan. So, tama naman kasi ang lalaki ng... Yung iba kasi macho tapos papasayawin mo, parang lumalambot siya nakakabawas ng dignidad, parang ganon. Kung ako... Matagal na sila walang dignidad. Nako, nababawasan pa ba? Nako naman. Wala na. Siyempre, kung ako magpupulis tapos makikita mo ako, nagzuzumba-zumba, parang awkward. Oo. Tapos, yun, sabi ko, ang dapat ginagawa natin, circuit training, yung functional workout. Dapat
gumagalaw lahat ng katawan, tapos na yung ma-apply nila sa trabaho nila. So nag-workout ka, tapos may improve mo yung daily life mo. Katulad ng anong mga nirecommend mo? Mga squats, ganyan, jump squats, yung mga usually ginagawa mo daily, tapos mas may improve mo para mabawasan yung injury. Ganun. Sabi mo sa isang interview narinig ko na mga police ay malalakas naman. Oo. Pero minsan sedentary, no? I mean, Oo. anong napansin mo? Yung iba kasi malalakas, pero mabagal. Diba? Paano ka magsusumbong sa pulis na mataba? Hindi makakahabol yun sa snatcher. Hindi. Ito, real talk lang ha. Hindi ko po sinishare yung mga ano. Katotohanan eh. Oo. Saan ka Yan, magsusumbong? May dalawang pulis, diba? Siyempre, na-snatch ka eh. Nakakita ka ng pulis, yung isa fit, yung isa mataba. Oo. Saan ka magsusumbong? Common sense, di ba? Oo, Doon ka sa naman. fit, di ba? Kasi hindi Oo. makakahabol yung mataba. Oo, di ba? So, yun yun. May Malakas sense, sila, pero may sense din yung pinagsasabi dito mga kadonatics. I hope he continues doing it. pero hindi makagalaw. Ayun. Oo nga. So, bisitahin nyo na lang yung GMA mga kadonatics. Andun yung full interview. At dito na lang tayo. Please comment down below kung ano yung feeling nyo dito na si Rendon Labrador yung nagiging fitness coach ng PNP. And don't forget to subscribe mga kadonatics. God bless you. Take care all the time. Bye-bye.